Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camyo po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito ay ating ipagpapatuloy ang atin pong pag-aaral in regards to the topic that we discussed yesterday. Part 2 tayo ngayon ng sex in marriage. Ang biyaya nawa ng Diyos ang patuloy na sumagana sa buhay ng bawat isa sa inyo. Kahapon po ay ating pinag-aralan at sinimulan ang biblical perspective o ang purpose ng Diyos tungkol sa usapin ng sexual union o ng sexual relationship ng mag-asawa. So atin pong saglit na babalik-aralan ang bagay na ito ayon sa ating pinag-aralan kahapon. Kung kayo po'y pamilyar sa Tinig ng Pag-asa, meron po tayong series ngayon about marriage, family, and human relationship. So balik-aral po tayo. Kahapon po, diniscuss natin what is the Christian view of sex. Meron pong iba't ibang definition ang usapin ng sex when it comes to the world. Paano ito tinitingnan ng mundo. Pero dapat tingnan natin lagi ang isang bagay sa pananaw ng may likha nito. Kung ang Diyos ang gumawa, lumikha at ibinigay sa tao ang bagay na ito, meron po itong espesipikong layunin. At ano nga po ba ang dapat nating pananaw tungkol sa usapin ng sexual union? Sabi po, we must recognize that sex was God's idea. Ito yung basic. Dapat nating tingnan na ang urge o yung sexual urge ay galing sa Diyos dahil Diyos ang katulad ng ibang mga damdamin at katulad ng ibang mga urges, Diyos ang nagkaloob nito. Pangalawa, the God-intended benefits of sex can only be experienced as we use it in harmony with His purpose. Anumang bagay na inaabuso, labas doon sa tunay na layunin nito, ang tawag doon ay abuse. Kapag ang isang bagay ay may intended use, may purpose, tapos ginamit mo to sa iba, ang tawag doon ay abuse. Ganon din naman ang sex, intended only for, for the purpose of God's idea. Kung ano yung plano ng may likha, ganon dapat ito isinasagawa. So, pangatlo, the worldly abuse of sex should not be allowed to destroy our confidence in its positive value. Positibo ang dahilan kung bakit ginawa ng Diyos ang sex bago pa likhain o bago pa magkasala ang tao, sinabi na ng Diyos sa tao na sila ay magpakarami. Ibig sabihin, paano naman ang dadami ang tao kung magja-jack and poy lang? So, ibig sabihin, ini-imply doon sa katagan ng Diyos na be fruitful before the fall of man ay ang idea na sila ay magse-sex. So, ito'y nire-recognize natin na idea ng Diyos, merong intended purpose. Kapag lumabas ka doon sa intended purpose, abuse ito. At yung pang-aabuso ng mundo sa usapin ng sex, hindi dapat mawala, magtanggal ng ating kumpiyansa na ito ay positibo at ito ay plano ng Diyos. Pang-apat, the sexual relationship in marriage should be seen as something sacred. Opo, among all other urges na ibinigay ng Diyos, katulad ng pagkain, yung mga desire nating iba pa, desire for good clothing, desire to, to be friendly, yung iba pang ating tinatawag na relationship, ay dapat nating makita na itong sexual union ng tao ay isang bagay na banal. Katulad ng ating pananalangin, pagsamba, pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang atin pong sexual union ng mag-asawa ay something na dapat din ay banal. Hindi po ito, ipinapangalandakan, hindi po ito ginagawa publicly, ito po ay something na tinetreasure between the husband and the wife only. Natalakay ko na po yan kahapon. Letter E, the sexual relationships in marriage should be a method of sharing with, communing with, and selfless giving of oneself to the other.
Letter F, the sexual relationship in marriage should be seen as private matter. God's view of the sexual relationship is summarized in the book of Hebrew. Ang sabi ng book of Hebrew, chapter 13, verse 4, marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornication and adulterers God will judge. So, iyan po yung atin pong tinalakay kahapon. No po? Tapos, tinuloy po natin yung second na question, what are some of the wrong concept? Ano ba yung mga wrong concept? Sabi nila, sex is dirty daw and evil. Wrong concepts yan. Sex is shameful, nakakahiya daw. Sex is carnal, makalaman daw. Sex is for reproduction only. Sex is a drive equal to hunger and thirst. And all physical affections is sexual. Ito pong lahat ng ito ay wrong concept ng sex. Hindi po yan totoo. Hindi marumi ang sex, hindi nakakadiri o nakakahiya ang sex, hindi po ito karnal, hindi po ito ginagawa for the purpose of reproduction only o para lang magparami ng tao. Kasi po yung iba talagang katakot-takot ang anak, ayaw pang tumigil dahil nga po sa hilig sa sex. At ang sex daw o yung sex drive hindi po equal sa desire to eat and to drink. Kasi mga kapatid, iba yung eating and drinking. Kasi pag hindi ka kumain at hindi ka uminom, mamamatay ka. Pero hindi ka naman mamamatay kung hindi ka makikipagtalik. Kaya hindi siya pwedeng ikumpara. Wrong concept na i-equal o iparehas yung sex drive doon sa drive to eat and to drink. At hindi lahat ng physical affection ay sexual. Pwede nating akapin ang ating mga anak na babae kung ikay tatay, at pwede mo akapin bilang nanay ang iyong mga anak na lalaki. Nagkikis tayo sa anak nating babae. Kung ikay babae, nagkikis ka naman sa mga anak mong lalaki. There's nothing sexual about those affections or physical affections. So, yan po yung mga tinalakay natin kahapon at itutuloy po natin ito. At atin pong tinalakay, what places does sex have in life? Atin pong tinalakay din na sex is a part of life. Sex must be viewed as having a small place in life. So, it is when sex is not kept in its proper place that many problems arise. So, tandaan po natin, sex is basically part of life. Life is more than marriage. Amen? Tandaan po ninyo, marriage is not the key to life. Di naman lahat nag-asawa di po ba? Hindi naman lahat ng tao ay nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng asawa. A proper relationship to Jesus Christ and living a life of significance are the keys to life. Hindi po completion ng pagkatao kapag ikay nakapag-asawa. Meron po kasing mga blessed single na tinatawag. Ibig bang sabihin, dahil hindi sila nakapag-asawa, sila ay incomplete na? Hindi. Ang completeness natin, wala sa tao. Ang completeness natin ay nasa relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. Kaya life is more than marriage. So, marriage is more than sex. That is the number 2. Tandaan, marriage is more than sex. Tandaan po ninyo, it is possible to have a happy marriage without sex. Posible yun. Kasi darating naman yung panahon, sabi nga ng book ng Ecclesiastes chapter 12, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Ang sabi doon, sa panahon na kaya mo pang sumiping sa iyong minamahal. So, sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12, pinapaalala sa atin doon na even the desire to have sex ay titigil, lilipas. Ibig bang sabihin sa inyong mag-asawa, kapag lumipas na yung sexual desire, hiwalayan na? Hindi. Marriage is more than sex. Sex is just one of the aspects of marriage. Because marriage is a covenant. A covenant of companionship more than mutual agreement to satisfy the sexual appetites of one's marriage partner. Tandaan po ninyo, ano po?
higit ang pag-aasawa sa usapin ng sex. Talagang pag mahal na mahal mo ang asawa mo, darating naman yung panahon na wala ka ng kakayahan, o kapag dumating yung panahon na yung isa ay wala ng kakayahan. Halimbawa, ay ito mga example lang, na-aksidente yung asawa mong lalaki, naputol yung kanyang ari para gamitin sa inyong sexual intercourse. Ibig ba sabihin, hiwalayan na dahil wala na siyang kapasidad? O kaya naman yung babae, nagkaroon ng cancer sa ovaryo, o kaya nagka-cancer. Alam niyo po yung mga dumadaan do sa mga treatment ng cancer, nawawala yung yung urge for sex. Humihina, kundi man totally nawala yung capacity nila to have sex, humihina. Nawawalan sila ng gana because of the chemotherapy. So ano nangyayari doon ngayon? Ibig ba sabihin, hiwalayan na? Kapag dumalang na yung sex, hiwalayan na? No. Marriage is more than sex. Third, sex is more than physiology. Ano ibig sabihin nito? Yung sexual relations are much more than the sum of the anatomy involved. While it is important for men and women to learn how the physical body is stimulated, the key to sexual compatibility has more to do with how the rest of the marriage is working out. Bibigyan ko kayo na example. Kapag magkaaway ba kayo, nagsesex kayo? Di ba hindi? So, ibig sabihin, ang ingredients ng happy sex ay happy marital relationship. So, sex is more than physiology. Hindi po ito yung tipo na kapag, pangit yung term, kapag gusto, ay pwede mong gawin anytime. No. Alam niyo po mga kapatid, ang sexual union para maging maligaya, kailangan maligaya din ang pagsasamang mag-asawa. Or else mapipilitan lang. Or else hahayaan o ng babae na sige gawin mo, makaraos ka lang. Pero walang ligaya doon. Yun yung mga sex na iniraos lang. Kasi nga po, hindi maayos ang kanilang relasyong pag-aasawa. Kaya yan yung place ng sex in the life of every believer. It is a part of life, but take note, hindi siya kabuuan ng buhay. Part lang siya. Like any other aspect of life, sex is just a part of it. Kaya yung bang sinasabi na parang hindi mabubuhay pag walang sex, hindi yung totoo. Kaya mo mag-survive. Eto nga, bagamat hindi ko nire-recommenda bagamat hindi ko ini-encourage na mag-abroad yung lalaki o mag-abroad yung babae, iwanan ng 2-3 taon yung asawa, bagamat hindi yun talaga recommended kasi importante na manurture ng mag-asawa yung relationship nila, huwag masayang yung mga panahon na yon na sila'y magkahiwalay. Pero bakit? Bakit sa kabila ng may gumagawa nito, nagtatagumpay din? 3 years, walang sex silang mag-asawa. Minsan nga, yung iba, 5 taon. Pag uwi, buo pa rin yung pamilya. Kasi they believe that sex is just part of their human relationship. It is more than marriage. No? Life is more than marriage. Marriage is more than sex. Sex is more than physiology. I hope you understand, mga kapatid. Now, pangalawang punto, sabi diyan, ano pa yung place does sex have in life? Sex is part of life. B, sex is part of life. B, sex is related to other areas of life. Saan pa related ang sex sa ibang area ng buhay? 1, the sexual relationship is the ultimate expression of the larger relationship of marriage. Bagamat parte lang ng buhay, binanggit natin kanina ang sex, huwag nating kakalimutan, sa relasyong mag-asawa, malaki ang role nito. Sexual relationship is the ultimate, ito ang ultimate expression ng pag-aasawa. It affects and is shaped
by all the circumstances and feelings involved in such a partnership. Ito yung nagiging iba sa iba nating mga relasyon. Di ba, may kaibigan ka, gusto mo laging kasama yung kaibigan mo. Lagi kayong nagkukwentuhan, lagi kayong naglalaro kung ano man yung laro na gusto nyong nilalaro, o kung computer game, basketball, o billiard, kung ano man, yun yung kaibigan mo Pero yung kaibigan mo, limitado ang inyong pagniniig. Pangit yung term. O yung limitado ang inyong pagsasama. Hindi kayo pwedeng mag-sex na magkaibigan. Kay babae man yan o ikay lalaki, kaibigan mo yan, pwede kayong magkape-kape, pwede kayong lumabas with other friends, pero hanggang dun lang. Pero yung sexual o yung relationship ng marriage, hindi pwede mga kapatid na hindi kayo hahantong doon sa sexual union. Kasi malaking parte yun ng inyong relasyong mag-asawa. Pangalawa, the sexual relationship must be seen in the context of the other aspect of life, including sympathy, understanding, adoration, appreciation, consideration, and gentleness. So the spiritual and the soul aspect of the marital relationship should be seen as equally, if not more important, than a physical aspect of marriage. So yung pagniniig, yung pagtatalik ng mag-asawa ay dapat makita sa konteksto ng espiritual, hindi lang physical. Hindi lang yung pag nairaos na, tapos na. Kaya minsan nabubuisit yung partner o nabubuisit yung asawa, pagkatapos ng sex, talikuran na. Di ibig sabihin, parang iniraos lang yung physical needs. Hindi daw dapat ganon. Yung sexual relationship, yung sex, pagtatalik ng mag-asawa, ay isang uri ng malalim na espiritual na karanasan. Kasama doon dapat yung sympathy, understanding, adoration, appreciation, consideration, gentleness involved sa sexual union. Para ito'y maging mas maligaya. Para maging mas kaaya-aya. Amen? Pangatlo, a good sexual relationship or good sex does not ensure a good marriage. Tandaan po niyo yan, mga kapatid. Minsan ang sinasabi ng mundo, pag ikay mag-aasawa, dapat magaling ka sa sex. Dapat napapaligaya mo yung asawa mo sa sex. Minsan nga, ibinabase ang galing sa sex sa laki nung kanya. Di ba? Sorry, sa laki ng kanyang kargada, sa husay niya ng foreplay, at sa tagal niya bago makaraos. Di ba? Yun ang sinasabing mga spies. Ito yung magpapahusay ng inyong relasyong mag-asawa. Hindi po yun totoo. Kahit merong lalaki na ubod ng galing sa kama, ubod naman ng tamad at ayaw mag-provide sa pamilya, hindi rin yun magiging fulfillment ng marriage. Because marriage is not all about sex. Kahit yung babae, ibinibigay yung lahat ng oras. Bawat oras na magyakag yung lalaki, nandun siya, nakabuyang-yang at ibibigay yung kanyang katawan. Hindi naman naglalaba, hindi naman nagluluto, hindi namamalansya, ubod ang dumi ng bahay, hindi marunong mag-alaga ng anak. Wala ring silbi yun. Nakuha niyo po, mga kapatid. Sana naiintindihan niyo yung binabanggit ko. Hindi naman po pwedeng puro sex na lang gawin nyo. Kaya yung good sexual relationship does not ensure a good marriage. The guarantee of a good marriage ay the balance of everything. Pang-apat, this integration of sex into life distinguishes man from the sexual nature of animals, which is purely instinct without affection and biology without love.
So, yung sexual relationship ng mag-asawa na tao ay nagbibigay ng distinction sa sexual relationship ng hayop. Kaya mga kapatid, nakakapangilabot kapag ginaya ng tao ang mga hayop. Ano pong ibig kong sabihin? Wala namang faithful na aso. Ano po? I don't know kung meron po. Pero yung mga aso, kapag nakakita ng ibang asong babae, no, naku talaga na, hindi mo kayang pigilin kapag inhit yung babaeng aso. No, talaga hong kahit nasaan yan, kahit sino yan. May aso po kami, yung amin pong asong si King, hindi po siya castrated eh. Kaya, talaga hong pag nakawala, walang gagawin yon kundi lumayas, maghanap ng babae, kahit sinong babae. That is the difference with human relationship and animals. Alam nyo, buti pa ngayong kalapati, nag-alaga ako ng kalapati nung araw eh. Yung kalapating lalaki, isa lang ang asawa nun. No, minsan nga po mga kapatid, napakahirap pagparisin. No? Kung hindi po kayo sanay sa lovebirds, no? Yung mga lovebirds, yung mga ibon, hindi po sila sumisiping sa hindi nila asawa. Kailangan partner talaga sila. At pareho nilang aalagaan ang kanilang mga anak. Minsan nga, mas tao pa yung hayop kaysa sa mga tao. Dahil marami yung mga tao ngayon, parang mga hayop kung makadiskarte sa usapin ng sex. Wala nang pakundangan sa damdamin ng kanilang asawa, wala nang pagrespeto sa magiging damdamin ng mga anak. Sipin mo, anak mo 20 na, ayaw ka pang tumigil. At proud na proud ka pa, ang dami mong anak sa labas. Can you imagine? So, yung integration of sex into life distinguishes man from animals. Kasi ang mga hayop, purely biology yon. Purely biology, walang pag-ibig doon. Pero ang tao, ginawa tayo ng Diyos na dapat ang dahilan ng pagtatalik ay pag-ibig and under the bond of marriage only. Amen? Panlima, marriage is a union of spirit and body in quantity of time. The physical aspect of marriage is far less important than emotional, intellectual, and practical involvement of the couple. Binanggit ko na yan kanina eh. Darating yung panahon na yung quantity ng time sa pagtatalik lilipas. Kung yung frequency dati, talaga naman pag nagkadikit, laban. Pagdating ng araw, nababawasan na po yan. Hindi ko po sinasabing nawawala na yung pag-ibig, nandun pa rin. Nandun pa rin yung emotional union. Pero yung sex, yung physical aspect ng sex, dumadalang yun. Pero yung union of the spirit and body within the bound of marriage, nagpapatuloy po yun. Kaya nga sinabi natin kanina, marriage is more than sex. Amen? Tapos number 6, sex in marriage should never be an end in itself. Ano ibig sabihin yan? If you treat your mate or your spouse as an object of your sexual gratification, you are creating an intolerable climate for real love. Kaya yung asawa natin, hindi siya dapat titingnan lang as sex object. No? Hindi siya tinitingnan bilang object of sexual gratification. Hindi po yun dapat. So in addition, you are setting yourself up for ultimate failure kapag ang pananaw mo sa sex, ang asawa mo ay for sexual gratification lang. Amen? So yun po yung dalawang aspeto ng tinatawag nating places where does sex have in life. 1, sex is part of life. B, sex is related to other areas of life. Pumunta tayo sa pang-apat na tanong na ating sasagutin. What is the purpose of sex in marriage? Ano ba talaga, Pastor Ruel, ang purpose, bakit dapat nagse-sex ang mag-asawa? So, sex in the marriage relationship has
three main purpose. Tatlong importanteng layunin. One, sex is for communication. Pastor, pwede naman mag-usap. Pwede naman sign language kung hindi nakakapagsalita. Pwede naman titigan lang ay nagkakaintindihan. Di ba ganun talaga yung mag-asawa? Minsan senyasan lang, body language lang, nagkakaintindihan na. Pero alam niyo po ba mga kapatid na lovemaking is a profound means of communicating between husband and wife. Dito po makikita yung mga bagay na kayo lang ang nagkakaintindihan. Kaya yan ay sagrado sa inyong dalawa lang. Yung sexual intercourse or lovemaking is a profound means of communication between the two of you. So, affection, acceptance, trust, cherishing, and giving are only a few of the many things communicated through lovemaking. Kailan mo maiko-communicate yung iyong matinding pagnanasa sa iyong asawa? Hindi mo pwedeng ipakita publicly yan. Do merong mga tao talaga na, ano tawag doon, yung nagpapakita ng damdamin publicly. Yung mga touchy person, sila kahit public, hipo, gano'n, yakap, halik. Ako, hindi po ako gano'n hindi po ako, nagpa-public display of affection o yung PDA. Yun lang ang pwedeng gawin. Limitado dun sa holding hands, akbay, iyan po yung mga pwedeng gawin publicly. You can communicate your love by holding hands, by akbay, publicly. Pero mga kapatid, kapag sexual union na, o sex na, o lovemaking na, ito yung profound means of communicating your affection, acceptance, trust, cherishing, giving, and a few of the many things na you communicate during lovemaking. Amen? So, yun ang isa sa purpose. Kaya nga minsan, ito ang totoo Pag may tampuhan kayo pagkatapos ng sex, tapos na yung tampuhan. O kaya naman minsan, pag nag-sex kayo, tapos na yung tampuhan, at hindi nyo na kailangan pag-usapan pa. Because na i-communicate nga ng mag-asawa yung love, affection, forgiveness sa sexual union o lovemaking. Ito yung pinakamalalim na komunikasyon ng mag-asawa. Kaya, hindi kayang tumbasan niya ng video call Hindi yan kayang tumbasan ng telepono. Kaya importante mga kapatid na hindi talaga pinaghihiwalay ng trabaho ang mag-asawa. Hindi pinaghihiwalay ng pangarap ng mga ibang bansa. Hindi pinaghihiwalay ng pagkita ng pera. Kasi part ng communication ng mag-asawa ay yung tinatawag na sex or lovemaking. Amen? Isa yan sa purpose. Pangalawa, another purpose of sex in marriage is recreation. Ano ba yung recreation? Libangan. Ano pa sabi sa Song of Solomon? As indicated in the Song of Solomon, the act of lovemaking is intended to be fun, joyful, and delightful. It is intended to emotionally nourish one's marriage partner. Kaya kung magtatalik at may iyakan, dahil napilitan, walang kwentang pagtatalik yun. Panggagahasa yun. Walang consent yun. Tandaan na kapag napilitan lang o fine-fake mo lang, hindi po yun ang tinatawag na happy sexual union. Kaya nga ang goal ng sex ay dapat pareho kayong masaya.
It intended to be fun, joyful, and delightful. It is intended to emotionally nourish. Kaya dapat lalo, kasi during sex, nagko-communicate kayo, nagiging fun ito, pinatitibay nito ang marital union ng mag-asawa. Yun po ang purpose niyan. At ito ang totoo kapag, di ba, pag nagkatampuhan, mas masarap ang sex. Kasi may binubuo kayong relasyon. May pagpapatawaran kayo. No? May kasabikan kayo sa isa't isa. Yun po yung realidad. At pangatlo, ang isa pa sa purpose nito ay procreation. An obvious potential byproduct of sex is a conception of a child. However, contrary to some teaching, this is not the only purpose. Ang paglikha ng buhay ay hindi lang ang layunin ng mag-asawa. Kaya okay lang yung mag-asawa na ayaw muna nilang agad mag-anak, ayaw muna nila agad mabuntis, kasi gusto muna nilang i-enjoy yung kanilang mga sarili. Kasi may mga physiological changes kapag nabuntis na eh. Imagine ninyo, ito mga kapatid, bigyan ko yung sample. Halimbawa, bagong kasal kayo, talaga namang nagtiis kayo nung kayo mga binata at dalaga, tapos naging mag-asawa kayo. Pagkatapos unang talik pa lang, buo na agad. Imagine ninyo, di 9 months ngayon nyo, no? Hindi ko naman sinasabi na hindi na pwede magtalik pag buntis. Pero marami na physiological changes. Nahihirapan na yung babae sa mga paglilihim, may mga kaibahan ng nararamdaman sa katawan. So, ibig sabihin, yung honeymoon period ng marriage na kung saan dapat ine-enjoy nyo pa yung mga bagay na dapat i-enjoy nyong mag-asawa, wala na. Nakabuo na agad eh. Wala nang recreation sa marriage, hindi na agad masaya because of nabuong bata sa loob ng sinapupunan na 9 na buwan. Pagkatapos pagsilang, malalagay sa gitna ninyong mag-asawa, yung sexual union ninyo, sexual life nyo, maaapektuhan ng sanggol na umiiyak, ng sanggol na hihingi ng gatas, at sanggol na aalagaan. Nakuha nyo po. Kaya, tandaan po ninyo, obvious naman na ang potential byproduct ng lovemaking is the conception of a child, pero, contrary to some teaching, hindi dapat iyon lang ang purpose nun. Opo, hindi naman natin alam kung kailan ibibigay ng Diyos ang anak eh. Hindi naman natin alam kung ilan ang ibibigay na Diyos na anak. Ang Diyos naman na nagkakaloob niyan. Pero ang payo ko sa mga bago pa lamang mag-asawa, na medyo nasa kabataan pa naman kayo, i-enjoy nyo muna ang sexual union ninyong mag-asawa. And then, allow God. No, kung bibigyan kayo ng anak, di praise the Lord. Pero i-enjoy nyo muna. Yan. Now, number 5 question. Marami-rami ito eh. Panlima. Ang panlimang tanong ay ito. Why does God confine sex to marriage? Bakit ang Diyos ay ginawang naka-confine lang ang sex sa pag-aasawa? Meron pong dalawang sagot dyan, no po mga kapatid. There are 2 kinds of answer to this. One that focuses on the positive things that sex becomes in marriage, and the other on what negative things it becomes out or outside of marriage. So tandaan po ninyo mga kapatid, ang sagot ko rito ay dalawa. Positive o negative. Ano gusto niyo unahin? Unahin natin yung negative o yung positive? So, unahin natin yung positive. Tandaan po ninyo, sexuality has the potential for good and evil, depending on motivation and expression. Yung sex ay pwedeng maging positibo, pwedeng maging negatibo. Pwedeng maging mabuti, or pwede ring maging masama. Nakadepende ito sa motivation mo at sa expression mo. Now, why does God confine sex to marriage? Unahin natin yung positive reason. Bakit sa pag-aasawa lang? Bakit
kailangang sa asawa ka lang makipagtalik. The following are the positive results of conforming to sex to marriage. 1. It is consistent with God's purpose. Kaya po sa mag-asawa lang ang sex kasi ito yung nais ng Diyos. Consistent ito sa kanyang purpose. Iiwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang, sasama siya sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. Di naman sinabi ng Bible at iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sasama sa kanyang mga asawa. Hindi ganon. So yung sex within the confinement of marriage is consistent with God's purpose. Yan ang positive. Pangalawa, it heightens its value. Kasi kung ang sex ay kung kani-kanino na lamang, ang nangyayari, yung value niya bumababa, nawawalan siya ng halaga. Di ba mga kapatid, yung law of supply and demand, ano nangyayari? Kapag maraming supply, nagmumura ang galunggong. Nakuha niyo po mga kapatid. Nagmumura ang galunggong kasi sobrang daming supply. Kaya nabibilasa yung iba, nabubulok na yung iba, hindi mabili. Nababa na yung kanyang value. Samantalang kung konti ang supply, nagiging napakamahal ng presyo. Kaya napakataas ng value ng sex, mga kapatid. Kasi ang supply nito sa isa lang. Dun lang sa asawa mo. Kaya yung sex confined to marriage, mataas ang value. Amen? Mataas ang respeto sa isa't isa kasi alam ng babae, hindi mo to ibibigay kung kani-kaninong babae at ikaw lalaki, alam mo na hindi iyon ibibigay ng iyong asawang babae kung kani-kaninong lalaki. Mataas ang value. Kaya po, ano nangyayari? Ang ground for divorce sexual infidelity. Bakit? Nababa na ang value ng relationship dahil ibinigay ito sa iba. Nakuha niyo mga kapatid? So yan ang positive reason kung bakit talagang sa mag-asawa lang ang sex. Para tumaas ang value nito. Di ba yan ang sinasabi ng mga babae, hoy! Hindi mo ako nakuha kung saan-saan lang. Virgin mo ako nakuha. Hindi ako kaladkaring babae. Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, hindi ko dinidegrade yung mga kung hindi man virgin yung naging asawa mo o ano man. Ang punto ko rito, no, kung talagang ikaw lang ang nakatalik ng asawa mo at ikaw at siya ang nakatalik mo, napakataas ng value. Di po ba? Take note, hindi ko po sinasabing mababa ang value nung nakarami na ng mga asawa o nakarami na ng mga nakatalik, pero yun ang realidad. Kasi po, sex is confined only to marriage. Pastor Roel, paano naman yan? Namatay na yung mister ko. Ibang usapin yun, mga kapatid. Ibang usapin yun. Still, kapag namatay na yung mister mo o yung misis mo, mag-asawa ka uli. Ganun pa rin yun. Mataas pa rin ang value ng relationship nyong dalawa as long as hindi nyo yun ginagawa sa mga kalaguyo o yung mga multiple partners in marriage o in sexual union. I hope naintindihan nyo ako. Pangatlo, it represents the permanent, exclusive, unqualified commitment of marriage. Why does God confine sex to marriage? Kasi pinapakita nito yung permanenteng exclusivity ng sex sa inyong pag-aasawa. Pang-apat, it bases enjoyment on commitment. Amen? Na ang kaligayahan nito ay nakabase saan? Sa commitment ninyong isa't isa. Na walang ibang papasok na relationship na magiging sisira sa inyong tinatawag na sexual union.
Panlima, it makes intercourse the language of oneness. At pang-anim, it permits sex to be the icing rather than the foundation of relationship. Nakuha niyo po? So, yung relationship, mas napapasarap, mas napapaganda, no? Kapag happy ang sexual union ng mag-asawa at nakakonfine lang talaga sila doon sa tinatawag na marital relationship. That is the positive reason. Now, let us go to the negative reason why God confines sex to marriage. Ano yung negative reason? 1, it hinders the development of the non-physical aspect of the relationship before and after the marriage. Ayan. So, ano daw ang negative niyan? Negative reason kung bakit kinonfine ng Diyos ang sex in the bond of marriage. Negatively, it hinders the development of the non-physical aspect of the relationship before and after the marriage. Anong ibig sabihin yan? Kapag ito po ay ginagawa, ito yung negative reason kung bakit, nahihinder o napipigilan nito ang development ng mga non-physical aspect. Like, for instance, ano ba yung mga non-physical aspect? Yung affection. Mga non-physical aspect, yung service. Diba sa pag-asawa, mas, malalim yung commitment dapat. Nandun yung paglilingkuran, yung paraan pagluluto, pagsisilbi sa bahay. Yun yung mga non-physical aspect ng relationship ng tao. Yung development of emotions, yung pag-unawa, pag-intindi. At napipigilan ito kung ang pagtatalik ng mag-asawa ay hindi nakakonfined sa marital relationship. It produces tension between the sexes. It hinders marriage sexual fulfillment. It produces spiritual, mental, and emotional bondage. And it can lead to unwanted pregnancies, abortion, and sexually transmitted disease. Yan ang mga negative reason. Kaya dapat hindi ginagawa ang pagtatalik kung kani-kanino. Dapat talaga yan, nakakonfined lang sa marital union. Mag-asawa lang ang pwedeng gumawa niyan. Amen? Tandaan ninyo, ito ang totoo. Kapag ikaw ay nakatikim na ng maraming uri ng isda, anong mangyayari? Magkukumpara ka na ng lasa ng iba't ibang isda. At meron kang isda na mamahalin, at meron kang isda na gugustuhin kainin ng kainin, kesa doon sa ibang isda. Kaya mas mainam yung tama na nga lang na isang isda ang iyong natikman, wala kang ikukumpara. Nakuha niyo po mga kapatid. Minsan nakakalungkot pag nagkwentuhan yung iba, yung mga kababaihan sa panahon ngayon. Yung mga napapanood natin sa social media. Nagkukumpara pa ng size. Naikukumpara pa yung laki ng ari. Sa dami ng nakitang ari at natikmang ari. Pangit mang pakinggan mga kapatid, pero ito ang totoo. Ngayon, may ikukumpara ka ba kung wala ka namang natikman kundi isa? Kaso ang katwiran ng mundo, nakakasawa rin naman kapag lagi na lang daing na tuyo. Minsan naman, masarap din tumikim ng may sabaw. Yun po ang katwiran ng kalokohan ng mundo. Isa lang ibig sabihin nun, unsatisfied sila. But if you are satisfied with your spouse, positively you are satisfied sa iyong asawa, hindi mo hahanapin sa iba. Yun po ang katotohanan. So those are the negative reasons. Now, number 6 question is this, in regards to sexual union.
what principles should govern the sexual life of a married Christian couple? Ano ba yung mga prinsipyong dapat ay nagahari sa buhay ng mga Kristiyanong mag-asawa? Ano po? Christian love is the greatest single factor contributing a fulfilling sexual union. Love is having a greater desire to give than to receive. Prinsipyo yun eh. Hindi pwedeng ikaw na lang lagi tanggap ng tanggap. Hindi pwedeng ikaw lang ang nakakaraos. Hindi pwedeng ikaw lang ang masaya. Dapat both the husband and the wife should desire to give and be willing to receive. Now, anong mga prinsipyo ang dapat involved dyan? Una, dapat andun ang pag-ibig. Yung pag-ibig ay pagpaparaya. Hindi po ba mga kapatid? Pag mahal mo ang isang tao, pwedeng siya na lang ang kumain, ikaw magparaya na Dahil sa pag-ibig. Kaya minsan darating yung panahon, you don't feel like it. Ibig sabihin, pagdating sa sexual union, hindi laging gusto mo Di ba? Minsan pagod ka naman. Pero pag naramdaman mo, yung language ng asawa mo ay gusto niya, magpaparaya ka. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi yung pagtatalik katulad ng ibang bahagi ng human marital relationship, it involves sacrifice and the willingness to give than to receive. Kaya mga kapatid, kayong mga lalaki, pag-aralan nyo naman ito. Kayo din naman mga babae, pag-aralan nyo ito. Hindi ka bastos ang pag-usapan ito. Na pagdating sa usapin ng kama, hindi lang ikaw ang masaya, hindi lang ikaw ang nakaraos. Nakuha niyo po. Kasi ang basis po ng pag-ibig ay the willingness to give than to receive. Yan yung mga prinsipyo na dapat nag-govern sa ating sexual life. Pangalawa, yung tinatawag na meekness. Ano ba yung meekness? Meekness is yielding our personal rights and our expectation to God. That is meekness. Alam niyo po yung madalas na frustration sa pagsasamang mag-asawa ay caused by expecting too much from your partner and reacting when they do not give us what we believe to be rightfully ours. Yan ang cause ng maraming conflict Yung mga expectations, yung mga inaasahan. Kaya nga mga kapatid, huwag mangangako ng sobra na hindi mo kayang tuparin. Kasi i-expect yun. Pero mga kapatid, kung ikaw naman ay asawa at natutunan mo yung meekness, ibig sabihin nun, yielding of your personal rights and your expectation, susuko mo yun sa Diyos, tatanggapin mo kung ano yung kayang ibigay ng asawa mo. In all honesty, marami ho akong naipangako kay Dang na hindi ko pa naman natutupad magpahanggang ngayon. Si Dang, hindi po masyadong mahilig mangako yung misis ko She is more into doing than to saying. Ako, wala akong masyadong inaasahan sa misis ko. Kasi wala naman siya masyadong naipangako. Pero ang punto ko rito mga kapatid, kung merong mga bagay na hindi natutupad ang iyong asawa, in the spirit of meekness, mag-submit ka sa kanya. Viewing God as the source of all fulfillment in life will free us to love each other unreservedly. Kasi merong mga bagay sa buhay natin na hindi matutugunan ng tao na tanging Diyos lang ang pwedeng makatugon. Kaya kung ang goal mo sa marriage ay i-complete ka ng asawa mo, you will be frustrated, you will have disappointments kasi hindi ka kayang i-complete. Hindi ka kayang kompletohin ng asawa mo.
Ang makakakumpleto lang sa iyo ay ang Diyos. Amen? Kaya dapat nandun yung spirit of meekness, spirit of acceptance, spirit of love. That should govern the sexual life of a married couple. Pangatlo, communication. Importante ito eh. So, based on love and meekness, any couple that is faithful to communicate will be able to find their way along the pathway of fulfillment. Importante ito eh. Kasi failure to communicate clearly will only lead to frustrations, hurt, resentment, and fear. Kaya mga kapatid, sa sex, pinag-uusapan yan. Saan mo ko pwedeng hipuin? Saan mo ko wag hihipuin? Alam niyo, ang misis ko, hipuin mo na lahat, wag lang tuhod. Yung kanyang tagiliran, di pwede. Parang isang buong kilikili, ano po? May kiliti sa lahat. At yung kiliti niya, hindi basta kiliti. Talagang hindi mo pwedeng hawakan yon. So, pag nagbibiroan kami, ginagawa ko po yun. Nangiinis ako, pinipikon ko siya, hawakan ko yon. Pero during sexual intimacy, tapos gagawin mo yun, sabi na nga, wag mo hawakan yun eh. Doon mo pa rin, mawawala yung dapat nag-uusap kayo. Saan siya naliligayahan, saan siya natutuwa, saan mo siya pwedeng halikan. Diba? Hindi ho kabastusan yun. Pag pupunta nga kayo sa restaurant, pag order, ano gusto mo? Pinamimili mo siya ng pagkain sa Chinese restaurant. Kung ano gusto niyang kainin. Alam niyo, pag Chinese restaurant, talagang katakot-takot ang mga doon, pagkain. Hindi mo nga alam mga pangalan eh. Basta maganda picture, turo ka na lang ng turo eh. Pagkain nga, pinamimili mo siya eh. Pero pagdating sa sex, mag-usap kayo kung ano gusto. Take note, huwag mong ipilit kung ayaw niya. Kaya hindi dapat nanonood ng mga pornographic materials. Pag nanonood kayo niya, nakakakita kayo ng mga kung ano-ano ginagawa doon na mukhang masaya, mukhang maligaya. Pero pag in-apply mo sa actual ninyong mag-asawa, hindi siya masaya. Pakiramdam niya, nababastusan siya. Pakiramdam niya ay sinasamantala mo siya. Pag-usapan niyo yun. Nakuha niyo mga kapatid. At nandun dapat yung tinatawag na purity. Purity is also a principle that should govern the sexual life of the married couple. The sexual life of a couple must be kept free from contaminating influences. Kaya nga sabi ng Biblia, our hearts must be kept free from selfish desires, our minds from impure thoughts, and our lives from the world's sensual barrage. Kaya yung hilingan mo yung asawa mo, manood kayo ng pornographic materials. Tapos gumawa kayo ng pornographic materials, i-video nyo mga sarili ninyo. That will corrupt the marriage bed. Igalang naman. It should be pure. Letter E, self-control. Controlling our desires brings freedom and greater fulfillment. Control is not only essential during necessary times of abstinence in marriage, it is always a factor in releasing fulfillment. Control. Hindi lahat ng oras pwede. Pag merong mga bisita, tigil muna. Maririnig sa kabilang kwarto. Pag lumalaki na nga yung mga anak tapos hindi marami yung yung naka-confine lang kayo sa small space ng bahay, mahirap gawin yan eh. Kaya doon kailangan ng pagtitiis, pagtitika.
At dapat sa sex dapat marunong ka rin kumontrol. Hindi yung ang bilis naman, sabi. Kailangang intayin mo rin yung iyong katalik, yung misis mo. That is also control. Masyado na yata nagiging graphic. Lipat na tayo. Letter F. Sensitivity. There is a constant need for both and the husband and wife to be sensitive to each other's needs and desire. A servant's heart and plenty of personal consideration shown in all areas of marriage will contribute much to the success of marriage. Kaya be sensible. And letter G, preparation. Just as all important events in life receive special preparation, so should the sexual relationship of a couple. Ano dapat ang preparasyon sa sexual union? Thoughtfulness, cleanliness, a clear conscience, a positive attitudes. It may also requires a change in wardrobe, improve personal habits, rest, dapat pahinga, exercise, and a lock on the bedroom door. Those are the preparations. Alam mo na meron kang, di ba? Tayo naman eh. Alam mo may meron kang basketball game mamayang hapon. Nasa trabaho ka ngayon. So ano ginagawa mo sa trabaho? Teka, petiks muna ako. May basketball game pa ako mamaya eh. Di ba? Pinaghahanda mo yung basketball game mo mamaya. Kaya sa trabaho, papetiks-petiks ka lang muna. Hindi mo inuubos yung lakas mo sa trabaho kasi wala ka na magagamit sa basketball. And so it is with your sexual preparation. Ano pa, lakas mo mamayang gabi. Wala na, ubos na ngayon sa trabaho. Para ka ng gulay. Pagdating, game. Ano? Di po ba? Kaya kailangan din yung preparation. Mga kapatid, this is a very practical tips. Very practical things. But it helps a lot. Amen? So bukas, ilan pa ba yung natitirang tanong? Hindi na, tapusin na natin. Ano pa lang naman 57 minutes pa lang. Puntahan na natin yung number 7 question. What are some of the things that will make for better sex in marriage? Yan. Things that will make your sex life happy. So, I think we have learned by now, at this point, sa 2 araw na pagtalakay natin, that sex is more than an act in the bedroom. It is an intimate expression between married couple based on mutual respect, based on admiration and love. Po. And because it is not just an animal-like experience, there are factors that make it more enjoyable or less enjoyable. So ating ngayon titingnan. Una, things that reduce sexual enjoyment in marriage. Kailan nababawasan yung kasiyahan ng pagtatalik? Una, improper communication. Ano ibig sabihin yan? Masarap ba ang pagtatali kapag merong belittling, embarrassing, devaluing, or offending? So kaya nawawalan ka na ng ganang makipagtali kapag lagi mong naririnig, naku, napakabaho mo na naman eh. Hindi ka na naliligo. Yung mga tipong gano'n na binibilittle ka, ine-embarrass ka, dine-devalue ka, ino-offend ka. Gusto mo po bang makipagtalik doon? At ito'y cause ng improper communication. Di ba, doon sa kaibigan mo halimbawa, meron kang kaibigan na East Indian. Ito napatunayan ko, no? Minsan, yung mga East Indian, sinasabi natin talagang kakaiba sila para silang mga jet. Alam nyo yung jet? Yung jet, malayo na. Yung usok, nakikita mo pa, di ba?
Sorry, no? Pero yung mga taga-East Indian, because of the food that they are eating, because of the milk, yung gatas, nakakita na ho ba kayo ng mga taga-East Indian na kasabay nyo sa grocery? Na nakasabay nyo sa kuwanan ng gatas? Dito po, kung talagang bumili sila ng gatas, 12 galon. Sabi ko, ano kayo ginagawa sa gatas? Siguro lahat ng luto nila may gatas. Yung milk, yung 3%. At alam nyo mga kapatid, yung gatas, pag iniinom mo, nadikit sa katawan. Yung mga spices, nakadikit sa katawan yan. Kaya I've been in Korea, talagang amoy kimchi rin sila. Mapuputi lang, no po? Pero pag winter na kulang sila sa ligo, mga kapatid, amoy kimchi. Hindi po ako nagsisinungaling, mapuputi lang sila. Kaya nakikita nyo mga K-pop, ewan ko, pag pinawisan sila, kung ano amoy. Pero I've been there, naamoy ko sila. Yung mga taga-East Indian, sabi nila, parang jet. Ang tagal na nakalampas, iwan yung amoy. Ngayon, eto, ba't ko binabanggit ito? Hindi lahat ng taga-East Indian ganun. Yung misis ko, may mga kasamahan siya sa trabaho na East Indian. Sabi nila, si ganito hindi siya wala siyang amoy. Hindi siya, mabango siya. Sabi na misis ko. Sabi ko siguro, may nagsabi na sa kanya. Pero alam niyo, culturally para daw sa mga East Indian na babae, pag may amoy ang lalaki, mas manly. Kaya lalo nilang pinapaamoy. Gusto nila siguro yun. Alam niyo, nagkakaroon tinatawag na nose blind. Naka-experience na ba kayo ng nose blind? Pag ikay matagal na sa kwarto at ganun ang amoy, hindi mo na naaamoy yun. Pag lumabas ka, tapos matagal ka sa labas, pagpasok mo sa kwarto, maaamoy mo. Tawag doon, nose blindness. So, pag lagi mong kasama ganun, hindi mo na nga siguro mapapansin. Pero mga kapatid, kaya ako binanggit ito, kung meron kang kaibigan na may amoy at gusto mo na malaman niyang may amoy siya, paano mo sasabihin? Sasabihin mo ba ng basta na lang sasabihin? No, naghahanap tayo ng tamang salita para sabihin ito. Minsan na, itanong ko to sa small group paano nyo sasabihin sa isang kaibigan nyo na meron siyang body odor? Sabi, hindi ko po sasabihin, bibilihan ko na lang po at reregaluhan ng deodorant. Di ganun din, ganun din yun, di ba? So you have to be honest. And tell the person, in all honesty, with love, na kaya mo sinasabi yun is not to embarrass, not to devalue, not to offend, not to belittle. Ngayon, kung nagagawa natin to sa mga kaibigan natin, bakit hindi sa ating asawa? Proper communication is important because that reduces the sexual enjoyment in marriage. Hindi ka na pala nasasayahan kapag may bigote. Ang balbase, saksakan ng haba. Para masiyahan ka, sabihin mo, mahal, pwede ba? Mag-ahit ka naman. O maligo ka muna. O shower muna tayo together. Proper communication lang yan, mga kapatid. Pangalawa, lack of servanthood. Ano ibig sabihin yan? Lack of servanthood includes inconsiderateness, making demands, anger, or dishonoring. Yan ang mga bagay na nakapagre-reduce ng sexual enjoyment. O ganito ka, tumuwad ka, ibabaw ka naman, helicopter tayo. Mga kapatid, those inconsiderate actions, those demands can be dishonoring. Ang pakikipagtalik ay paglilingkod. Take note, ito'y paglilingkod. Gagawin mo bilang iyong paraan ng paglilingkod sa iyong asawa. Vice versa. Makikipagtali ka para siya'y paglingkuran. That will make sex enjoyable. Ano pa yung nakaka-reduce ng sexual enjoyment? Pagtataksil. Kaya pag nagtaksil na, mga kapatid, alam mong niloko ka na, sumama na sa ibang babae o na sa ibang lalaki, wala na. Hindi na enjoyable ang marriage.
hindi na enjoyable ang sex. Betrayal of any kind includes breaking confidence, or kung hindi man nakipagtalik sa iba, yung break yung kumpiyansa, yung nangako na ganito, hindi naman tinupad. O kaya pinagsasabi yung sikreto ninyo, disloyalty or infidelity at kung ano-ano pa. Betrayal. Nakakawala yan, mga kapatid, ng gana at ng ligaya ng pagsasama at pagtatalik. Now, puntahan naman natin yung positive. Ano naman yung mga things that increase sexual enjoyment? O yan, excited siguro kayo, no? Ano yung makakapagpadagdag ng init at sarap ng pagtatalik? Katulad nung kanina, kung improper communication ay nakaka-reduce, yung uplifting communication naman nakakadagdag ng enjoyment. And this includes encouraging, praising, defending, and showing appreciation. Ang ganda-ganda mo pa rin. Mga tipong ganon. Purihin mo yung asawa mo habang nagtatalik. That can increase sexual enjoyment. Pangalawa, lack of servanthood kanina, di servanthood naman yung makakadagdag. And that includes serving, helping with chores, considerateness, or sex. Sabi nga nung kasabihan, sex begins in the kitchen. Anong ibig kong sabihin? May schedule kayo ngayong gabi. Tulungan mo maglugas ng plato. Tulungan mo maglaba. Kinukondisyon yan, mga kapatid. Paglingkuran mo, ay umasa ka sa gabi, ikaw naman ang paglilingkuran. Di ba? At pangatlo, kung kanina betrayal ang isa sa nakapagpapababa, nagpapawala, nakakapagpa-reduce ng sexual enjoyment, yung faithfulness ang nakakapagpadagdag. And that includes statements of love. Gaano mo siya kamahal? Commitment, demonstrating fidelity by how you interact with other members of the opposite sex. Amen? Now, punta na tayo. Huli na to. Pangwalo, what are some helpful hints in teaching children about sex? Kailan nyo tuturuan ang mga bata sa usapin ng sex? Hihintayin ba na matutunan nila ito sa paaralan? Hihintayin na matutunan ito ng mga anak ninyo sa kaibigan, sa ibang tao, sino at papaano tuturuan ng mga bata sa usapin ng sex? A. Concentrate on instilling proper values more than giving factual knowledge. Di naman kailangan maging graphics sa pagtuturo sa mga bata. Di naman kailangan kasi ang paaralan, ang ituturo niyan agad papaano mabubuo ang sanggol. And they will start with that. Paano ka ba nabuo? O di nagtalik si nanay tsaka si tatay, nabuo ka. Pero sa isipan ng bata ang tanong, paano nangyari yon? So bago dumating doon sa tanong na yon, simula pagkabata, mag-concentrate kayo sa pag-i-instill ng proper values. Matutong gumalang, huwag bastos. Ano po? So yun yung mga bagay na naituturo dapat. Igalang ang kapwa lalaki, igalang ang kapwa babae. Matutong rumispeto sa gamit ng iba, iwasan yung manghipo, yung mga ganun. Those are values. Turuan natin ang ating mga anak nun. Bago pa sila dumating doon sa pagtatanong ng mga factual knowledge about sex. Be appropriate, be approachable on the subject. Pag lumapit yung anak mo at nagtanong, o kaya hayaan nyo silang magtanong. Hayaan nyo silang makapag-inquire sa inyo sa mga usapin na ito.
Kasi pag ang pakiramdam ng anak nyo, hindi kayo approachable, hindi naman sila magtatanong sa inyo. Kaya be approachable. Pag approachable ka, even the subject of sex, tatanungin sa inyo ng inyong anak. Hindi nyo ito dapat iwasan. And letter C, respond to their questions honestly without giving more in your answer than they really ask for. D, do not project negative attitudes concerning the subject of sex. E, be careful not to arouse curiosity and promote undue interest. And the last, build biblical concepts, values, and attitudes throughout their lives instead of waiting for one big talk. Amen? Mga kapatid, ito po ang Sex in Marriage Part 2. Sana po ay nakinabang kayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.